hain namin doon ang question namin sa resolution ng Court of Appeal. Inasahan nyo na ba itong desisyon ng CA, Atty.? Hindi pa namin natatanggap ng resolution, so hindi namin po alam kung anong nakasaad doon. Ang alam lang po namin ay yung pagpasura doon sa kaso, doon sa RTC. So, hindi pa namin po alam ma-discuss ang mga nilalaman ng resolution na yan. Anong epekto nito? So, kailangan ng mga bagong ebidensya ho? Hindi naman. Hindi naman po. Ang magiging question lang dyan is, tama po ba ang appreciation ng Court of Appeals doon sa mga inilatag namin na mga ebidensya, doon sa pag-find lang ng probable cause? Kasi Igan, ang dapat natin matandaan, we're not deciding whether Senator Lacson is guilty or innocent. We're only deciding whether or not may probable cause po na laban kay Senator Lacson. And yun po ang aming ihahain na motion for reconsideration of appeal. Base po doon sa ebidensyang inilatag po namin, tama po ba na meron o walang probable cause? Yun lang po ang issue na isahaharap namin. Atty., salamat po. Maraming salamat din. Si Atty. Demetrio Custodio at nasa linya din po natin Secretary Laila De Lima ng Department of Justice. Secretary, good morning. Opo, anong ibig sabihin itong naging desisyon ng Court of Appeals? So, yung warrant of arrest, wala na ho yun. So, pwede na ho lumutang ba, Senator Lacson? O lahat ng venue, kailangan tapusin hanggang umabot ng Supreme Court ito? Okay, Canivero. Okay, unang-una, Igan, hindi ko pala nababasa talaga yung decision. Opo, sige po. Opo. Sa pa lang. Pero yun na nga, ang sabi nga is that grinant yung petition ni Senator Ping at ninalify yung finding of probable cause and accordingly ninalify yung arrest warrant. Yung sa usapin kung pwede na siya na lumantad or whether the warrant of arrest is still subsisting, ang opinion po dyan, although i-double check ko po ito, but based on my stock knowledge, ay hindi pa po pwede. Dahil, I don't know kung ano talaga nakalagay sa dispositive portion. Pero kung wala akong nakalagay sa dispositive portion na yung insofar as the nullification of the arrest warrant is concerned ay immediately final and executory na yon. Ay hindi po pwedeng sabihin na executory na yon. Kasi ang dispositive portion should be construed or read together. Should be taken together. Hindi ho pwedeng hiwalayin doon sa pinaka-main finding na yung main finding nga is mali yung walang probable cause. Opo. Mali yung finding of probable cause ng RTC. Opo. So, Secretary, tuloy ang paghahanap kay Senator Lacson? Well, kung ganun po, subsisting po kasi yung warrant of arrest. So, ano po yun kasi yan na nga po, kaya nga po ako naging porsigido na pinahahanap po talaga si Senator Ping Lacson. Dahil meron nga warrant of arrest na hindi ho natin pwede na baliwalain. So, while he is doing all of these legal processes. So, sa kabila nito, Secretary, na wala pang final and executory sa desisyon na yan ng CA, uganti pa rin po si Senator Lacson. Yes, fugitive from justice pa rin mo siya. At hindi pa rin mo nagbabago ang directive ko dyan sa NBI. At oras na lumantad siya, pwede pa rin siya hulihin. Kasi nga may warrant of arrest. Yes, opo. Maraming salamat, Secretary. You're welcome. Good morning po, Secretary Laila De Lima ng DOJ. Yan po ating talakayan. At magbabalik po ang unang hirit. Alright, marami nag-birthday today. Maria Leonisa Reyes. Jamie, Jamie, happy birthday. Amy Lizarondo Canding, happy birthday. And Carmelo, happy birthday. Carmelo, happy birthday. Kaya ba may pansit dahil sa'yo? Baka. Ito meron din akong treat para sa inyo. Ate, ito yung kaninang ginawa natin. Yung sa carrot shake. Carrot shake. So dapat yata binuha. Ay, sige lang, Mare. Yan na nga ba Ayan na ba? Yan na nga ba sinasabi ko. Mukhang masarap naman. Kapag gumawa niyan, mukha. Yan. Hindi. Sino naman mag-aakala na yung carrot pala pwede maging shake? Diba tulad nito, mayaman unang-una sa beta-carotene, nakakapagpabagal ng pagkalat ng cancer. At lalong masarap siguro nitong inumin yan sa relaxing pasyal na discover po ni Maring Susan at Drew sa Santa Maria, Bulacan. Yes, at marami rin daw makakain doon. Naku,
Maraming makakain. Hindi ba, Susan at Drew? Tagay muna, Drew. Tagay muna. Wala ba? Makakain na naman. Food part eh. Si Miss Susan yung nag-feature ng food part. Pero okay lang yan. Mamaya, makikita niyo kung ano yung ini Miss Susan. Mamaya. Okay, anyway, nagbabalik tayo ngayon dito sa Santa Maria. You like that? Sa San Gregorio Farm and Leisure. Kung kakatutok nyo lang po ngayong umaga, kakagising nyo lang po, ulitin ko po, ito po ay malapit lang talaga sa Manila. NLEX lang, siguro mga 30 minutes away from Balintawak. Tapos may enjoy nyo na ang wall climbing, medyo 30 feet up. Meron ding zip lining na fast enough na siguradong tataas ang heart rate nyo, but slow enough naman na hindi kayo atin sa puso. At bukod, syempre, meron ding sila dito na pwede kayong manghuli ng hito at mga tilapia. Pero what's a weekend getaway? Woo! Well, what's a weekend getaway kung walang pagkain at pasalubong? Kaya go, Nasu. Go, go, go! Ay, nako, Drew, kung enjoy na enjoy ka dyan sa paglipad, ako naman enjoy dito sa pagtikim ng mga produktong gawa sa gatas. Ito nga, di ba, pinapasteurized o pinapakuluan. Yung mga gatas na galing doon sa cow, di ba? Pasteurization po ang tawag dyan sa proseso. Kung saan, pinapatay po yung mga bakterya, no? Yung mga pwedeng bakterya na sumama doon sa kinuhang gatas mula sa cow. Ngayon, ito na po yung mga produktong ginagawa nila mula doon sa mga gatas ng baka. Ito, gaya po nito, ang kesong puti. Ayan, ha? Ang dinadagdag lang po nito mula doon sa pasteurization. Siyempre, yung gatas, talaga nila ng vinegar at saka ng asin. Ang sarap. Yan. Ay, sarap ng kanilang kesong puti, ha? At siyempre, ito po yung kanilang ipinagmamalaking pastillas. At siyempre, ano ba yung mga dinadagdag nila sa pastillas? Andiyan yung gatas, sugar, and yun lang. At yari-yari na. Pwede ba tikman niya? Patikim nga ng inyong pastillas. Doon nga ako sa, patikim nitong, eto, ang kanilang finished product na pastillas. Ay, ang sarap. Lasang pastillas talaga. At syempre, bukod dyan, meron sila ng yogurt. Yung yogurt naman, eto, meron sila ibang flavor. Merong may mango, merong blueberry, at saka may strawberry. Syempre, ang yogurt ay made of milk and sugar. Ayan. So, ito yung iba-ibang flavor na ginagawa nila dito. Fresh milk mula sa cow and Carabao. At pagkatapos yan, kesong puti, masarap pong ipalaman. O siya, Drew, mag-enjoy ka dyan, mag-enjoy sa pagkain. Back to studio tayo. Sige, kuya, gawa ka pa ng maraming pastillas at saka yogurt. The word is out. Si Tonya